Hello, anong pangalan mo isa? Happy po. Anong iniisip natin ha? Okay ka lang ba? Yung kapatid ko po kasi may bulutong po siya. Araw-araw akong nananalangin para sa kanya, ngunit mas laging lumalala ang kanyang kondisyon. Ano ba, Cathy? May ikukwento ko sa'yo. Tungkol ito kay Saint Catherine de Calcutta. Catherine de Calcutta. Noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang, ay lumaganap ang sakit na bulutong sa kanilang lugar. Pero, sa kasamaang palad, nang dahil doon, ay maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Nay? Itay? Nay, anong ginagawa niyo dyan? Tay! Nay, gising! Tatay! Nay! Gising ka na rin! Tama ka natin! Wala ka na pagkagawa! Wala ka na pagkagawa! Wala na sila! Catherine. Ika na, huwag na tayo. Ayoko po. Ika na, Ito lang po ako. ika na. Walang mga anusan dito. Tara. Ayoko po. Pero uncle, paano na ho ay mga alaala ng aking inatitay? Huwag ka nang mag-alala. Bibigyan ka namin ng magandang buhay ng iyong tiyahin. Tara na, uwi na tayo. Ika na. Ayoko po. Ika na. Catherine! Sandali lang ho, Tiyo. Maari ko po ba itong iwan sa inyo? Walang problema. Salamat po. Catherine! Bakit Tulungan po? mo nga ako dito. Sige ho, Pulutin Tiyo. mo yan. Magandang araw! Kami ay mga misyonaryong galing sa simbahang Katoliko. Tiyo? Naririto kami upang ibahagi ang Mga tao ko pananampalataya yata ng mga banyagang pari ang dinating. Oo, Catherine. Mga estiwang mga yan. Lagi mong tatandaan na huwag kang makikialam sa kanila. Intindihan mo? Bakit ho? Sikat dahilan kung ba't nawalay ako sa anak ko. Simula nung na-influensyahan yung anak ko, hindi na siya bumalik. Kinalimutan niya na ako. Matapos ang isang atake na nangyari sa kanilang tribo, nakilala Saint Catherine ang mga Heswita at doon na nagsimula ang kanyang taos-pusong pananampalataya. At noong siya ay 20 anyos na, siya ay bininyagan ni Jacques de Lamberville upang maging ganap na Katoliko. Ngunit hindi naging madali ang kanyang mga napagdaanan matapos ito. Nang malaman iyon ng kanyang mga kababayan, inagbago na ang tingin sa kanya ng mga ito. Totoo ba itong nabalitaan ko? Catherine? Hindi mo na ba naaalala? Ang mga bilin ko sa'yo? Paulit-ulit yan! Araw-araw! Ano yun? Babaliwalayin mo lang? Pati yung mga tradisyon natin? Kakalimutan mo lang?
Para lang dyan sa... Pasensya na ho, Uncle. Ngunit wala ho akong tinatalikuran. Nais ko lamang pong Tumahimik ka na! Wala na akong balak makinig sa mga pinagsasasabi mo! Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naway, pabigyan niyo po sila ng pagkakataong maniwala at manalangin sa inyo. Padre, paari ko po ba kayo makausap? Ano ang iyong pangalan, Iha? Pangalan ko po ay Catherine Tekakwita at nais ko po sanang matuto palalo ko tungkol sa inyong relihiyon. Ikinagagalak kong matulungan ka. Halika at maupo tayo. Nais din kitang imbitahin sa aming nayon, Catherine. Doon ay marami ka pang matututunan. Ito ang direksyon patungo sa daan roon. Malugod ka naming tatanggapin kahit kailan ka man dumating. Maraming salamat po, Padre. Aalahanin ko po ito. Halos 2 buwan rin ang nilakbay ni Saint Catherine bago siya nakarating sa kanyang destinasyon. Pagod, gutom at uhaw rin ang kanyang sinakripisyo. Sa kabila noon ay nakarating siya na maayos sa nayon ng mga Jesuita. Ay paparating! Sa wakas! Dito na rin ako. Maligayang pagdating sa aming nayon. Kung nag-aalala ka, huwag kang kabahan. Ligtas ka rito. Halika dito, umupo ka. Baka napagod ka sa iyong paglalakbay. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Iha? Catherine po. Maria! Claude! Magkilala kayo kay Catherine! Maligayang pagdating, Catherine. Ako si Maria. Isa rin akong mohawk na nagbalik loob. Magandang araw, ako si Claude, isa kong paring Jesuita. Pinangunahan ni na Catherine, Claude at Maria Therese ang kanilang komunidad sa mga bagong espiritual na gawain at umangkop ng mga bagong kasanayan. Catherine, alam kong masigasig ang iyong pananampalatay sa Diyos. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko, ngunit kailangan mo ng huminto. Padre, kapag po sa Diyos Oo. Ngunit kailangan mo, kapag ang mga bagay na ginagawa mo ay masyado nang malayo sa tunay na layunin mo. Kapag ipinagpatuloy mo ang parating ganito, baka isang araw, tuluyan ka ng Ang matinding parusa na ginawa ni Catherine sa kanyang sarili ay hindi nakatulong sa kanyang mahinang kalusugan. At sa loob ng 4 na taon, Kumusta ang ka na, katawan Catherine? ni Catherine ay naitulak sa limitasyon nito. hirap man ulit. Ito'y aking kinakaya. Magpagaling ka ha, Catherine. O siya, Catherine, magpahinga ka muna. Babalik na lang kami sa susunod. Maraming salamat, Maria at Claude.
At yun ang naging istorya ni Saint Catherine de Calcutta. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa buhay, ay nanatili ang kanyang debosyon sa may kapal. Kamangha-mangha naman po ang kanyang kwento. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa Diyos. Tama. Kaya naman, huwag ka mawalan ng pag-asa, Cathy. Basta ipagpatuloy mo lang ang manalangin dahil walang imposible sa kanya. Pero tanong ko lang po, paano siya naging santo? May isang batang lalaki. May sakit din siya sa balat noon. Kaya naman, araw-araw siyang nananalangin sa Diyos at kay Saint Catherine. Isang araw, binisita siya ng kanyang tita. Tito, kamusta ka? Sinama ko nga pala akong kaibigan, si Sister Catherine. Hello po, Sister. Maraming salamat po sa pagdalaw sa akin. After that day, gumaling yung bata. And just like that. Kuya, matanong ko lang po, sino po yung batang yun? Cathy, anak, halika na. Well, Cathy, sabihin na lang nating sometimes miracles are closer than you think. Baka na dun. Sila po.